Good morning po mga ka-update. Ngayon po update tayo sa sikreto ni BP Sara. Welcome to Romis Update Channel. So meron po tayong papanoorin mga ka-update na video ni BP Sara na pagkatapos nito ay magbigay tayo ng ating opinion, ng ating reaksyon sa kanyang mga sinabi. So panoorin po natin, narito po yung video. Actually hindi ko siya narinig. Nakita ko lang sa isang video na sumagot siya, sa isang interview ata na sumagot siya sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tinanong ko na lang yon after na ng election. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito or nagsinungaling siya noong sinasabi niya itong pangako na ito? Ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya kasi imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw ko tulungan. Thank you. Ask him, ma'am, yung businessman na yan sa rice na hindi talaga kaya and PBBM just like, when was that for BP? Right after his announcement? Hindi. Nung pumunta ako sa Cebu, meron yan silang August na event ang Cebu eh. Hindi siya sinulog. May August na event ang Cebu eh. I was invited there. And sa haba nung parada na kinakamusta ko yung mga tao, 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Doon ko unang naramdaman yung disappointment ng mga tao doon sa hirap nila sa pagkain. So yan mga ka-update, sabi ni BP, kaya niya na mapababa yung presyo ng bigas. Pero hindi niya raw sasabihin kasi ayaw niyang tulungan si PBBM o yung administrasyon na mapababa yung presyo ng bigas. Vice, nasa administrasyon ka, kahit sabihin mong galit ka kay PBBM, vice ka po, nasa administrasyon ka, at obligasyon mo dahil nandyan ka na tulungan yung mga nangangailangan, yung mga naghihirap. So dapat sana, kung ayaw mong tumulong sa administrasyon ngayon at gusto mong gawin yan sa administrasyon mo na pinapangarap sa 2028, so mag-resign ka muna bilang Vice President ngayon para hindi ka na talaga connected sa administrasyon. Lumalabas na nagiging makasarili ka. Kaya mo pala na gawing 20 pesos yung kilo ng bigas, tapos sasabihin mo ngayon, just sa interview mo, na naawa ka doon sa mga tao sa Cebu dahil 3 beses sila nagsabi na hirap na sila dahil mataas ang presyo ng bigas. Sabi mo naawa ka, pero ayaw mong tulungan, ayaw mong gawin yung sinasabi mong kapamaraanan na alam mo para maging 20 pesos na yung presyo ng bigas. So, anong awa meron sinasabi mo? Awa ba yun? O ginagamit mo lang yung salita ng mga mahihirap na sinasabi mo na nagdadaing na sila, na nadidisappoint na sila? Ginagamit mo lang yung salitang yun pero wala kang planong tulungan. Maliwanag naman dyan sa sinabi mo na sila sa'yo na dumadaing. Pero anong ginagawa mo? Nasa halip, mas yun yung mag-encourage sa'yo para gawin nga yung sinasabi mong kayang gawin na 20 pesos yung kilo ng bigas dahil ikaw na mismo yung sinabihan ng mga tao. Pero sasabihin mo hindi mo gagawin dahil ayaw mo tulungan yung administrasyon. O wag mo nang tulungan yung administrasyon, tulungan mo yung mga nagdadaing sa'yo. Tulungan mo yung nakikita mo na nahihirapan kasi nasa pwesto ka. So umalis ka muna kung ganyan yung pangatwiran mo. Ibakante mo muna yung pwesto na yan. Baka sakali naman yung papalit sa'yo dyan ay matulungan yung mga nagdadaing sa'yo ngayon. Ang nakakalungkot, ang sabi mo yung dumaing sa'yo taga Cebu. Pero ngayon, ginawang pilot area yung Cebu dahil nga doon pala yung maraming dumadaing ng hirap. Anong ginawa mo? Kinontra mo pa? Samantalang totoo naman pala
Dahil mismo ikaw ang nagsabi na sa Cebu may dumaing sa'yo. Sa Mindanao, hindi mo nasabi na may dumaing sa'yo eh. Sa Cebu. Kaya pala yung Cebu, yung ginawang pilot para sa 20 pesos na kilo ng bigas, kasi totoo nga na sa Sorbe ay doon yung maraming naghihirap. So natuwa ka sana dahil matugunan na yung daing sa'yo ng sinasabi mong mahirap, pero natuwa ka ba? Sa halip, nagbitaw ka kagad ng negatibong salita na yung ibibintang 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi makain ng tao. So parang dinidiscourage mo agad yung mga tao na pumunta at bumili. Bakit? Dahil malalaman nila na maganda yung bigas. So tayo po ay nagbigay lang ng ating reaksyon. Base rin po sa kanyang pananalita, mga ka-update. So sa hindi po nakagusto ng ating vlog na to, humingi po ako ng pasensya. Pero ang lagi po nating sinasabi, tayo po ay nasa katotohanan lang. Doon naman po sa nakagusto ng ating vlog, palike na lang po, pa-share na din kung gusto ninyo, at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ, and God bless po sa ating lahat.